Magandang araw po. Ngayon na may nandito tayo sa taniman. Katulad po ng dati, tayo po ay naglilinis ng taniman. I-share ko sa inyo itong paglilinis ng taniman dito sa Ilaya. Dahil nakakatuwa pong pagmasdan yung mga tanim, naglakihan na. Laki ng improvement. Pati yung mga gabi na tinanim niya, dahil nga sabi ko nga sa inyo, wala siyang space na sinasayang, tanim lang ng tanim. Kaya may mga gabi po dito. Yan. Pati po yung mga tanim na halaman, lahat ng klase ng tanim, ay naglakihan na po. Dati nung nagbablog ako, kung natatandaan nyo, malaki pa ang space na dinadaanan ko. Ngayon po ay medyo pumapasok na ako sa ilalim. Kasi nga po medyo lumawak na ang mga sanga-sanga ng mga tanim. Ayan po. Lahat ay naglakihan. Kasi sabi ko nga po sa inyo, hindi tayo umasa sa kakao. Dahil po kailangan nating taniman na ibang prutas kasi para meron tayong iba't ibang uri ng mga tanim. Ayan po. Lahat naglakihan na, kaya ngayon taon na ito po, tayo walang ginawa kundi magpalinis or maglinis ng punuan. Tayo naman po ngayon ay nagmamawar. Ayan po, at kung lumaki yung mga tanim, pati mga damo ay mataas na rin. Kaya nga po tayo maglilinis dahil kahit po nabalitaan na El Nino ngayong October, kahit paano naman po yung umuulan dito, minarapat po ni Kabiteño Farmer na i-mower na yung kanyang taniman dahil masyadong lalago ang damo. Malalaki na raw po yung kanyang mga tanim, kaya kayang-kaya na ng mga tanim. Yung maliliit na lang po yung kanya nilalagyan ng sakwan ng saging para hindi masyadong matuyo ang mga puno. Kasi po malaking bagay po ang nagagawa ng ating sakwa. Kasi po yun ay may katas. Katulad po ng guyabanong ito. Yan, ang ilalim po. Yan sa may puno, marami nakadagan na sakwa. Yan po idadagdagan pa kapag nag-harvest ng saging. Yan. Ang laki ng mga gabi. Halatang malusog na malusog. Yan po. Yan. Lahat ng space po, yan po ay hindi sinasayang dahil yan po ay nilalagyan kahit ng mga gabi. Nagtaasan na rin po yung ating mga halaman, kaya hindi na magtatagal. Sa susunod na mga taon, tayo naman ay puro harvest ng gagawin. Ang ating pong ginagawa ngayon ay maglinis at mag-fertilize ng mga tanim. Dahil tayo nga po ay puno na ng tanim. Pero sa isang taon po, magdadagdag tayo ng lansones kasi may nakita pa tayong space na pwedeng taniman, kaya tayo po ay magtatanim ng lansones. Ayan po. Nandun si Kabiteño Farmer. Ayan siya, o nakaupo. Nagpapahinga. Dahil naglalagay po siya ng gas sa mower. Ayan. Kita nyo po at pati damo ay malulusog. Yan po. Sa susunod, i-update ko po kayo once na nalinisan na ang ating taniman. Ito po, i-harvest ko mamaya. Yan. Hinog na po yan.
Yan pong green variety, yan po ay masarap, matamis. Sabi ko nga sa inyo, medyo madamo na. Sinare ko lang sa inyo itong paglilinis ng taniman. Dahil kung lumaki ang mga tanim, medyo tumaas din ang mga damo. Kaya sa pagkaganito pong panahon, tayo po ay laging naglilinis ng taniman kasi nga po mabilis lumago ang damo. Ayan po, tingnan nyo yung kakao. Yan o. Medyo ano lang po ng araw. Yan, iaayos ko yung video para makita nyo na hitik sa bunga ang kakao. Ayan po o. Yan, hanggang puno. Yan. Ganyan na po yung mga tanim natin. Simula sa puno hanggang pataas. Yan. Mga sanga. Doon sa kabilang, pasok tayo. Doon sa kabilang side. Yan. Hitik sa bunga. Hindi lang po ako makakaikot dahil gawa ng mga sanga, kaya sa ilalim ko na lang siya binibidyohan. Ayun po oh. Kung napansin nyo, kahit sa ilalim, ang daming bunga. Ayan. Kaya nakaka-inspired po once na makakita ka ng ganyang kadaming bunga sa mga tanim mo. Hindi lang po yung punong ito, halos ganyan na po yung mga tanim natin, nagsipagbungahan na talaga. Ayan po, hanggang baba. Ayan. Ayan po oh. Ayan, sinare ko lang sa inyo itong isang punong to kasi kakatuwa po. Pag ganyan po ang makita mo sa mga tanim mo, talagang tanggal lahat yung pagod. Ayan. Sabi ko nga po sa inyo, sa susunod na mga araw, i-share ko sa inyo yung buong taniman. Dahil tayo nga po ay busy sa paglilinis sa ngayon. Dahil tayo po ay na-busy, dahil isang taon na po tayong hindi lang sa taniman natin ginagamit yung time natin. Kaya muli humingi po ako ng dispensa sa inyo, sa mga kaibigan namin sa YT na minsan replay po ang nagagawa namin, pero asahan nyo po ang buong suporta namin. Yan po ay pinagpupuyatan ko paggabi. Dahil kailangan kong panoorin at i-replay ang mga videos nyo. Yan. Asahan nyo po, once na nag-subscribe kami sa inyo, ay buong suporta po ang aming sinusukli. Ayan po. Ayan po siya. Oh. Nagsimula na ulit siyang maglinis. Ayan po. Pagpapasensya nyo na lang po at medyo maingay sa dahilan nga po na tumutunog yung mower. Yan. Na kahit sabihin mong malawak itong taniman na to, ay mabilis lang pong nalilinis dahil mower po yung gamit natin. Tuwing umaga lang po kami nagmamower dahil yung time sa tanghali, rest day naman niya, pahinga, natutulog. Sa hapon, iba naman po yun. Ibang part naman ng taniman ang kanyang pinupuntahan. Doon na lang po sa may gulayan dahil hindi nga po dapat pagod na pagod dahil tayo naman po ay umiidad na. Ito po yung tanging libangan ni Caviteño Farmer.
araw-araw kapag hindi po siya naghahatid ng estudyante. Yan. Ito po yung buhay namin sa probinsya. Simpleng buhay pero naka-exercise ka, nakapag-harvest ka pa ng prutas, nakapag-share ka pa. Yung sobrang prutas na hindi mo na kayang kainin, binibenta natin. Yan. Sa susunod po, i-share ko sa inyo once na nalinis na lahat itong taniman natin. Tayo po ay sumusuot sa mga ila-ilalim, kaya hindi tulad ng dati na once na mag-video ako dire-diretso kasi malawak pa po yung aking dinadaanan. Ngayon po ay hindi na masyadong malaki dahil pumapasok tayo sa ilalim. Katulad po ng space na to, napansin namin na medyo may space pa, kaya magtatanim tayo ng lansones. Sabi ko nga po sa inyo, bawat space tinitingnan namin, at once na meron pa, nag-order kami ng itatanim. Yan. Parang kailan lang itong punong ito ng guyabano ay bagong tanim. Ngayon po ay nag-harvest na tayo ng prutas. Kaya sa mga susunod na taon, mapapansin natin na kung ngayon puro linis at fertilize tayo, sa susunod na mga panahon tayo naman ay puro harvesting. Kasi hindi na po natin mapigilan ang paglaki ng mga puno. At tayo po ay marami rin na harvest na kakao. At marami na rin po tayong natuyo or nabilad na buto ng kakao. Yan po. Naglakihan at nagtaasan ang mga puno. Nakatulad ng niyog na to, pa2 taon pa lang po yan. Eh yan na po. Mabilis talaga ang isang tanim once na alaga sa fertilizer at linis. Kasi po pag hindi nalinisan, ayan po yung katunayan ng bagin na damo umaakyat sa mga tanim, kasi yung puno po malawak na space, pero sa sanga nakakagapang pa rin, nakakagawa ng paraan ang damo para akyatan ang mga tanim. Yan. Katulad ng part na to, nagdikit-dikit na sila. Yan.
Kakatuwa yung gabi. Masyado ng malaki. Ito pong part na to, pinatayan ng puno ng mangga pero hindi namin nilagyan ng tanim na lansones o rambutan dahil ito po pagdating ng time ay papatayin pa ang mga tanim dahil ito po ay sakop ng magiging bahay ng isa kong anak pagdating ng panahon na siya ay may pamilya na. Yan. Kaya yung katabi ng bahay po namin ay dahan-dahan nang tinanggal ang mga niyog kasi alisin din naman po pagdating ng time na magbahay yung anak ko. Yan. Hanggang dito na lang po ang aming vlog. Muli, maraming salamat po sa patuloy na suporta nyo sa channel ni Kapitenyo Farmer. Salamat po sa mga silent viewers, sa lahat ng mga viewers namin. Salamat din po sa lahat ng mga kaibigan namin sa YT na mababait at very supportive. Salamat po sa patuloy na pagsuporta nyo at pagpapalipad sa channel namin. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. God bless po. Bye-bye.